Samantala, balikan po natin si Salima Refran, kaugnay pa rin ang investigasyon na ginagawa ng PNP. Kung depektibo nga ba ang ilan sa mga armas na ginamit ng SAF sa Maguindanao. Salima? Sige, may ilang mga na nagsabing may mga M203 umano na hindi pumutok noong kasagsagan ng enkwentro sa Mama Sapano sa Maguindanao. Ang M203 isang M16 rifle na kinabitan ng grenade launcher. Iniimbestigahan na ito ngayon ng Philippine National Police. Si PNP OIC Police Deputy Director General Leonardo Espina ayaw muna magbigay ng pahayag, lalo't meron nga raw specific distance bago pumutok ang bala ng M203. Kabilang daw ito ngayon sa sisiyasati ng Board of Inquiry. Pero pagtitiyak nga ng PNP, lahat ng kanilang equipment gaya ng baril ay dumaraan sa testing. Si NCRPO Chief Police Director Carmelo Valmoria, ang hepe ng staff doong Zamboanga Siege at isa sa mga nanguna sa halos isang buwang operasyon. Bit-bit ang pinakamagaganda at high-tech na mga gamit na kipagbakbakan ng staff laban sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front Miswari faction na naiskubkubin ng lungsod. Ayon kay Valmoria, ang gamit daw ng Special Action Force ang pinakamagaganda at pinakamagagaling na gamit sa lahat ng PNP units sa buong bansa. At Jiggy, sa pagdiriwang naman ng NCRPO sa 24th founding anniversary ng PNP sa Camp Bagong Diwa kanina, ramdam pa rin ang pagluluksa sa pagkasawi ng Staff 44. Emosyonal na inalala ni DILG Secretary Maroha sa mga nasawing staff commando. Isang buwan ang binigay sa Board of Inquiry para imbestigahan ang nangyaring enkwentro. Babalik ang POI sa Maguindanao para mag-survey upang maikumpara ang mga pahayag ng mga nakaligtas sa aktual na lugar. Umaasa ang BOI na sa tulong ito at sa iba pang nakalap na ebidensya, malalaman ang katotohanan sa pagkasawi ng Staff 44. Jiggy? At Salima, paano maimbisigan ng PNP yung mga armas kung hindi talaga masyadong pumutok? Karamihan doon sa mga napalaban ay ninakaw pa yung armas. So, meron ba doon sa mga nakaligtas na ganon ang naging kwento para mahawakan din ng investigating panel o investigating team yung armas na hindi pumutok? Meron bang ganong anggulo? Jiggy, that is correct. Meron nga pahayag yung ilan doon sa mga survivors ng Mama Sapano clash na hindi nga raw pumutok yung kanilang mga M203. Pero paliwanag naman nga ni PNP OIC Espina is that merong specific distance yun bago yun talagang sasabog. So yun yung gusto nila maimbestigahan, parang gaano kahaba o gaano kalayo yung pinaputok bago yun dapat sumabog. And also, meron daw mga na-retrieve pa rin na ilan sa mga M203 na nando doon nga raw sa ground. Jiggy? At Salima, may pinapaliwanag si General Espina na parang kumbaga cyclical yung bago pumutok yung isang grenade launcher. May parang timing siya na may pinapaliwanag eh. Pwede mong pakikwento sa amin to? Jiggy, kasi ganito yun. Yung granada, yung grenade launcher na nakakabit nga, bago yun sumabog, kailangan nag-aarma muna siya, ina-arm muna siya, may cycle siyang kailangan na gawin. So, naglo-launch yan ngayon dun sa grenade launcher, tapos iikot yon sa ere. Doon mako-complete ngayon yung cycle na sinasabi ni General Espina. Kailangan ang minimum na firing range niyan ay nasa 14 to 38 meters. Yun ay para din doon naman sa kaligtasan na nagpapaputok. So, dapat nasa 14 to 38 meters, saka lamang sasabog yung granada mula nga dun sa grenade launcher. Jiggy? Panghuling tanong na lang, Salima, hindi ba lalong nakadagdag sa galit at hinagpis din ng mga pamilya ng mga nasawing SAF at mga kabaro nila itong issue ng mga hindi pumutok na mga grenade launcher? Ano yung naging reaksyon mula sa kanilang panig? Jiggy, wala pa tayong nakakausap dun sa pamilya ng fallen 44. Pero doon survivors, ang alam natin, isa yan doon sa mga frustration nila given yung nangyari nga sa kanila noon sa Mama Sapano kasi matindi na yung bakbakan, tapos syempre umaasa sila doon sa kanilang mga gamit, pero yun nga, may ilan na pumalya. Jiggy? Maraming salamat, Salima Refran.